Dahil po sa negosyo, tayong mga Pilipino na, so nag-start po ako doon sa maliit na tindahan. Sinabi ko po sa aking mister na kailangan ang presyo natin mas mababa sa iba dahil po yung mga mamimili, nagtitingin-tingin po sila na kung saan po yung mababang presyo, doon po sila bumabalik. Bali nakapagbukas po ako nito after 3 years dahil po yung mga kliyente bumabalik po sa tindahan at namimili po sila ng kahit pa paano nakakaano rin po, nakakatulong. Kahit yung mga Pilipino po na nagpipilgrimage, na nag-stay sila dito for 3 days, nag-ano din po sila, nagtitingin-tingin, then after sila umalis, bumabalik po sila sa tindahan dahil po ako po may presyong maganda sa lalo na mga Pilipino. Yun po. At We're gonna fix the glass. Lakad. Talon. Magaling mo pa magtalon. Usapan. No! Sino? Lisa? Sino ba? para po, kasi pag mahal yung price, kung saan yung bibili ka. Wala. Sige tayo. Here. Nag-start po kami, bali, turn over po namin yung kabilang tindahan. So, nag-start kami din sa maliit. Then, after that po, yung mother-in-law ko, kasi magre-retire na siya. So, tinake over po namin yung kabilang store. So, pero maliban din po, family business din po nila kaya yung kapatid niya. Meron po mga negosyong ganito rin po. Ito po kasi ang kabuhayan din sa Fatima eh. Oh! Wala po yan. Rachel Marquez Rusquillo Marquez. Nakatira po ako sa Cavite, sa Las Marinas. Bali, nag-school po ako sa Southern Luzon College, Immaculate Heart Position in Dasma po. Then, nag-college po ako sa University of Perpetual Health Delta sa Molino. And ito, after bago pa ako mag-graduate, punta po ako dito sa Portugal. Then, we started the business. Well, masaya naman din po kasi kahit walang mga Pilipino dito sa Fatima,
na nakatira, may mga madre naman din po. So nakakausap ko po sila sa pamumuhay po ng pagiging Catholic. Malaki po yung natutulong nila sa akin kasi kahit po wala yung pamilya ko dito sa Portugal, yung mga advice po nila na acknowledge ko po, so na-apply ko po. Marami rin pong Pilipinong nagpipilgrimage dito sa Fatima, starting May until October, then November, meron din po ilan-ilan na kahit yung hindi nagpipilgrimage, yung pamilya po sila na pumupunta dito sa Fatima, na bumabalik-balik po sila sa Fatima dahil sa kanilang pangako na bumalik sila. Then after po yun, bumalik sila. Yun po. So, Dahil po sa negosyo, tayong mga Pilipino na, so nag-start po ako dun sa maliit na tindahan. Sinabi ko po sa aking mister na kailangan ang presyo natin mas mababa sa iba dahil po yung mga mimili, nagtitingin-tingin po sila na kung saan po yung mababang presyo, dun po sila bumabalik. Bali nakapagbukas po ako nito after 3 years dahil po yung mga kliyente bumabalik po sa tindahan at namimili po sila ng kahit pa paano nakakaano rin po, nakakatulong. Kahit yung mga Pilipino po na nagpipilgrimage, na nag-stay sila dito for 3 days, nag-ano din po sila, nagtitingin-tingin, then after sila umalis, bumabalik po sila sa tindahan dahil po ako po may presyong maganda sa lalo na mga Pilipino. Yun po. At kasi po sa iba po yung price nila, naniniwala po kasi sila na yung turista isang beses lang pumupunta dito sa Fatima, so tinataas na nila yung presyo, pero naniniwala po ko na kahit mababa po yung presyo at konti lang yung kinikita ko, at least nakakabenta po ko ng marami. Punta dito, nung ikinasal po kami sa Pilipinas ng aking mister, tinawagan po kami ng mother-in-law ko na para i-take over yung isang tindahan niya po. So, nag-decide po kami na pumunta dito sa Fatima dahil po nandito yung pamilya niya at ito rin po ang mga negosyo ng aking mga mother-in-law and yung mga sister-in-law ko po. So, yung isang brother-in-law ko po na siya ang nag-distributor ng ibang produkto dito sa Fatima. So, after that, yung isang sister-in-law ko nakapag-asawa rin ng isang distributor dito sa Fatima. So, ang negosyo talaga ang pinaka ng pamilya namin dito sa Fatima. So, ang negosyo ang pinaka-kabuhayan dito ng mga tao. So, halos lahat na rin kami mga pamilya na may tindahan dito. Kaya po ito yung negosyo din na naisip namin. Yung iba Pilipino po na nais magtayo dito sa Fatima, kahit po hindi po ganong kadali, pero kailangan lang po na konting tiyaga dahil po pagdating po ng summer, wala po talagang piyang trabaho. Kailangan kang mag 7 o'clock hanggang 12 noon mag-open ang store, then bubukas ka naman sa buong 7 months yon. Kailangan magtiyaga ka dahil after ng winter po, very slow na po, so wala po nang kinikita. Maria, no? Carlos Marquez. Oh, Carlos Marquez. Ikaw na preciso! Ikaw po kuya pa sa publisidad pa! Escalar dentro do hotel. Ang trabaho talaga po. 7 months hindi po wala pong time. Kahit po yung lunch time namin. Minsan nakakapag-lunch na kami ng 2 hanggang 3 p.m. Sa dami pong napupunta na nagpipilgrimage dito. Kaya kailangan po talaga pag magtayo ng negosyong ganito, kailangan magtiyaga po talaga. Minsan bukas ng 7, then after hanggang midnight po yun. So, if there's a Filipino po na feel
pilgrimage, overtime po kami hanggang 2 a.m. Yes, because hinihintay po namin silang matapos yung procession, then dumidiretso po sila sa tindahan. Hinihintay po namin sila dahil ang iba po nagsasabi po talaga na babalik sila sa tindahan, and 40 people is a big help po kung sa isang gabi po. And nakakatulong po talaga ng malaki. Abot po ng 1,000 flash. Tapos pagka August po, double po yung kita. Sa August po kasi ang pinaka-peak season dahil sa bakasyon sa Europe. Lahat po ng European pupunta po sa Portugal dahil po kami ang may good weather. Yung mga beach po magaganda. Talaga yung weather dito as in super mainit po talaga. Kaya po magaganda yung mga puno dito sa amin. Dahil po sa winter, very slow po, lalo na start ng January hanggang March, umuwi po kami sa Pilipinas for vacation. We spend our time there for 2 months. Then after that, mag-start na po yung peak season, bumabalik na po kami dito para po ready na kami dito sa store. Then after 2 weeks, nag-start na po ulit maraming tao. After bago first operation sa Fatima, so nag-start na po maraming tao. Prices po, ang pinaka-murang imahen is made of fiberglass. Siya po ang pinakamurang price, pero siya po ang magandang quality kasi hindi po siya nababasag. So, unlike po sa mga wood po na maliit siya, pero sobrang mahal po. Ang pinakamaliit na wood po ay nagko-cost ng 16 euro, 1 inches po siya. Ang price ng pinakamalaki po ng Mama Mary na kasing laki ko po ay nasa 4,800 euro. Eh, hindi kagaya po nito na fiberglass, nasa 200 lang po siya. So, ang mga prices po depende rin po sa quality ng imahe. May tatlong pabrika po dito na nagawaan ng Fatima, and yung iba pong mga wood from the north of Portugal, dahil po doon po yung mga pabrika ng mga wood, and the one of fabrication po na gumawa dun sa santuario ng Fatima ay galing din po sa north ng Portugal. Siya po yung pinakamura na fiberglass sa Fatima. Bali po siya, magaang po siya, depende sa quality po ng fiberglass din. Unlike po nito, ang price nitong 750, bali po, dito po siya ulit sa loob. Dahil, kaya